Ito po ang bawat isa sa amin na naririto ngayon. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay sa atin ay ibibigay. Hanapin mo muna. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 12, talata 13 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagbabayad ng buwis. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinagpunta kay Jesus upang sumilin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong kung labag sa kautusan ang Diyos para sa nais po namin itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak, at siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos, at sila'y labis na nabangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Hanapin mo muna ang kaharian. Joyful sa si Jesus ang nasa buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung saya ay saya, 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 saya. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung saya ay saya. Problema ay dumarating. Problema ay dumarating. Kay kanya ay kanya. Tunod kasi. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung saya ay saya.
lipas na ating Panginoon. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ay mabuting Diyos sa aming lahat. Dinidinig mo ang aming mga samot dalangin sa iyo, Panginoon. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my sins. You're the sweetest name of all. You're the soon and coming King. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need your love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voice to you and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. At sa oras na ito, itaas natin ang ating mga kamay. Ang yayahan natin ng banal na Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come, Holy Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Touch us and make us whole. Let us all have the song. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Lord God, sa gabi nito, pinupuri at sinasabahan ka namin, Panginoon. Pinawalhati ka namin, Hallelujah, Panginoon. Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah, Ikaw ang Jesus. Diyos namin noon, ngayon at Hallelujah, magpakailanman. Jesus. Hallelujah, Ikaw ang Jesus. Diyos ng pag-asa. Hallelujah, Ikaw ang Jesus. Diyos ng kagalingan. At higit sa lahat, ikaw ang Diyos na mapagmahal sa iyong mga anak. Lord, sa oras na ito, humingi mo kami ng kapatawaran sa lahat mo ng aming pagkakasala.
Salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat. Lord God, sa oras na ito, tinataas ko po ang aming prayer meeting, ang katagumpayanan nito, lalong-lalo na po ang aming speaker sa gabi nito, Panginoon. Naway marami po kaming matutunan at may sa buhay, Panginoon. Lord God, tinataas ko rin po ang aming darating na weekend schedule, Panginoon, sa June 14, 15, and 16. Naway yung mga candidates po, Panginoon, na tinawag mo sa kanilang mga pangalan, ay maka-attend po lahat sila, Panginoon, sa tulong at awa mo, Panginoon, ang kanilang mga oras, Panginoon, ay nandun po, Panginoon. Alam po, O Diyos, ikaw po ang tumawag sa kanila. Alam ko, ikaw po ang akay sa kanila sa aming gaganapin, Panginoon. Ganon din po ang music ministry, ang IBC group, Panginoon, na laging nagdarasal sa kanila, Panginoon, ay makarating din po kami, Panginoon, upang sa ganon ay sama-sama kami magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ganon din, O Diyos, itinataas ko rin po ang lahat na may karamdaman sa oras na ito, physically, emotionally, mentally, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na pinapagaling mo na po ang lahat ng ito, Panginoon. Alam ko, O Diyos, ikaw ang tunay na mga gagamot at ikaw ang the best doctor, Panginoon. Lord God, tinataas ko rin po ang apat na sulok ng simbahan na ito, na alipin po ang katamaran, inggit, Panginoon, pagod, Panginoon, naway maging maayos po, smooth po ang aming prayer meeting sa gabi nito, Panginoon. Ganun din po sa weekend seminar, Panginoon. Inaangkin na po namin ang katagumpayanan, Panginoon, ng aming entity, Panginoon. Lord God, muli ang aming mga ka-brother, ka-sister na wala pa po, naway gabayan niyo rin po sila na makarating po sila ng safe and proud end. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Halina, Espiritu Santo. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Kinakailangan kita. Sigla at lakas at mahina. Sigla lakas na mahina. Pag-asa ng lahat. Pag-asa namin lahat. Awitin natin
this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All together, Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord. Good evening po sa inyo lahat. Hindi. Salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ng pagkakataon kasi sa totoo lang matagal na ang plano ng parokya i-explain, paliwanag kung ano yung BEC. So sana ang plano sa mga susunod na araw may pupunta rito para paliwanag tungkol sa BEC. Siguro naririnig din yung BEC. Pero sabi ko, maganda itong pagkakataon na to para may paliwanag ko pa ng konti mo na sa mababaw lang na paraan, para overview lang, para pagdating ng magpapaliwanag kung malalim, mas may intindihan na natin. Kasi naalala ko nung bandang 2017 yata o 16, nag-invite na ako ng taga-diocese, nagpaliwanag dito tungkol sa BEC. Pero parang walang dating sa atin. Siguro masyado kasing malalim na parang hindi masyadong naiintindihan. Pero okay lang yun kasi ako nga 7 Saturdays ako nag-attend series ng BEC. Hindi ko masyadong naiintindihan. Kasi yun napakalalim. Kaya ako naiintindihan kasi bumili ako ng libro. Kasi pagkatapos nung series ng talk, merong tinitindang libro, binili ko, saka ko naiintindihan ko ano yung BEC. Pero kung sa mga talks, hindi ko masyadong na-gets. Medyo naiintindihan pero hindi ko naiintindihan ano ba talaga yun. Yun. Kaya nagpa-formulate pa sila ngayon ng talks na talagang maiintindihan. Kasi itong BEC ay programa ng ating diocese. Meron kasing 8-point priority agenda. So, isa yung BEC. Pero matatapos na yun sa 2025, next year. Pero hindi pa rin natin naisasagawa. Kasi mahirap. Hindi ito, ang BEC kasi hindi lang basta naisip ng parokya, naisip ng pare, naisip ng diocese, hindi. Galing pa ito sa Vatican. Ibinabalang dito sa atin, tapos gusto sa buhay natin. Pero sa Pilipinas lang ito ginagawa, sa ibang bansa. Kasi, nauna ito noong Vatican II. Actually, Vatican II, noong 1962 hanggang 1965, pinatawag lahat ng kardinal sa buong mundo, kardinal, obispo, mga pare, mga religyosa, pinatawag sa Vatican, tapos pinag-usapan nila yan. Nakagawa sila ng dokumento tungkol dito, marami. Tapos, noong 1991, saka lang gumawa ng dokumento yung Pilipinas, tinawag nilang PCT2. Yung dokumento na yun, ganun din ginawa, nagtipon uli, nagpatawag uli dito sa Pilipinas, pinatawag lahat ng obispo, mga pare, mga madre, mga laiko, mga leader. Tapos pinag-usapan nila paano maibababa dito sa Pilipinas yung Vatican II. So nakabuo sila ng dokumento, tinawag nilang PCT2. Nakapaloob doon yung Church of the Poor tsaka yung BEC. Kaya sinimulan na noong 1991. Kaya lang sa Mindanao mas lumakas. Dito sa Manila, nahihirapan kasi mahirap talaga eh. Mahirap. At saka yung mga paring iba, hindi talaga nag-push. Parang dahil mahirap,
Lalo na yung matatandang pare, tamad na yan eh. Pag bata siguro, pero pag medyo nagkakaedad, medyo tinatamad. Kaya easy lang sila. Nung 5 years ago, nung 3 years ago, gumawa sila ng 8-point priority agenda na magtatapos sa 2025. Dapat na isa katuparan na yun, pero bihira lang yung parokya na isa sa katuparan yung BBC. Kasi hindi masyadong maiintindihan siguro. Kaya ngayon, nag-planning kami na sa loob ng 3 taon, sana maisa katuparan yun dito sa ating parokya. So, yun, papaliwanag ko na yung BBC. Sisimulan ko sa kung paano nabubuo ang isang simbahan muna. Unang-una, hindi ito organization kasi ang nagiging problema dito sa atin, alam natin na hindi organization, pero itinuturing natin organization. Kasi pagka halimbawa, merong mga fiesta, sabihin natin, ang sponsor ngayon, BOG, bukas, lector, tapos sasabihin, sa susunod na araw yung BEC naman. So parang ang touring organization, pero alam natin na hindi. So, yun. Sisimulan ko sa pagpapaliwanag sa kung paano nabubuo ang isang simbahan. Ang isang pamilya, mag-asawa, may anak, ay tinatawag na simbahan. Domestic church ang tawag doon. Mag-asawa, may anak, kailangan kasal. Pag ang mag-asawang kasal sa simbahan at may anak, tinatawag na domestic church. So isang simbahan na yun, ang pare, yung nanay at tatay, ang membro, yung mga anak. Yun ang simula. Tapos, sa isang komunidad, halimbawa, itong kalye na to, lahat ng magkakapit-bahay dito sa kalye na to, tinatawag na simbahan din. Kasi ang tinatawag na simbahan, hindi yung structure. Ang simbahan, pag binasa niyo sa Bible, yung mga tao, yung community, yung samahan, isang samahan na mga sumusunod kay Kristo sa Diyos, yun ang tinatawag na simbahan. So, itong kalye na to, lahat ng pamilya dito, halimbawa, hinati, katulad dito sa atin, hinati-hati yan. Sa 10. Hinati sa 10 kawan, itong buong Santo Cristo. So, halimbawa, itong kalye na to, saka yung Rubina, isang kawan yan. So, ito yung maliit na simbahan na. Maliit na simbahan, itong dalawang kalye na to. So, 10 yan eh. So, 10 maliliit na simbahan yan. Tapos, pag pinagsama-sama mo naman lahat yan, maliliit na simbahan, Santo Cristo na. Isang simbahan na rin, Santo Cristo. Tapos, etong Santo Cristo, may mga kasama itong 7 simbahan pa rin. Yung Two Hearts, yung Santa Rita, Project 7, itong Resurrection, saka yung San Antonio, is ang tawag dyan, vicariate naman. Isang vikaryato, pero isang simbahan yan. Tapos, 48, 7 vikaryato ulit. Sa iba rin, meron mga vikaryato. 7 rin yan. Na pag pinagsama-sama mo, diocese naman ang tawag. So, ganun yung pagkakabuo ng simbahan. So, balik tayo sa Santo Cristo. Itong Santo Cristo, hinati sa 10 kawan. So, ang hati niya sa Payaya hanggang sa Miller, sa De Guzman Compound. Tapos, Pulo, yung Judge Juan Luna, isang kawan ulit. Tapos, itong Del Pilar, saka Fulgencio, isang kawan ulit yan. Tapos, itong kali na to, isang kawan ulit.
Isang kawan yung Villegas, isang kawan yung Block 17, isang kawan din yung Bayan, isang kawan din yung Aguilar, Rest Haven. Tapos yung Bulacan, saka Baler, isang kawan din yun. Yung Laguna, kasama yata sa Baler yun. 10 na ba yun? Second yun. Ganun ang hati. So, bawat isang hati, kawan ang tawag, pinatawag na kawan. Pero isang simbahan na yun. So, ang ibig sabihin ng BEC, Basic Ecclesial Community. Sa English, basic, maliit. Ecclesial, simbahan, ibig sabihin nun. Community. So, komunidad. Pag tinagalog mo, munting simbahang kapitbahayan. So, doon pa lang sa pangalan niya, munting simbahang kapitbahayan, parang alam niyo na kung ano ibig sabihin ng BEC. Isang simbahan na binubuo ng magkakapitbahay. So, gano'n. Gano'n yung pagkakabuo nun. Isang simbahan, binubuo ng magkakapitbahay. So, ano ang nangyayari sa isang simbahan? Parang dito, di ba, nagkakaroon ng misa. Tapos, nagtitipon para sa salita ng Diyos. Yun ang nangyayari sa isang simbahan. Nagtitipon para sa salita ng Diyos, nagtitipon para sa Eucharistia, misa. Tapos, nagmagkakakilala yung mga miyembro. Nagkakaugnayan, may relasyon yung mga magkakapitbahay. Tapos meron din dapat PPC sa loob ng simbahan. Ibig sabihin may mga officers. Merong PPC coordinator, may secretary, treasurer, meron din yung minister, greeters, gano'n, saka worship. So, parang maliit. Maliit na simbahan, so kompleto pa rin. So, tayo, miyembro tayo ng mga kawan na yan. So, inaasahan ng simbahan na hindi pwede sabihin nyo na hindi ako kasali sa BEC kasi BOG ako eh. Hindi pwede. Katulad ni Sister Susan, hindi niya pwede sabihin, pamilya-line na ako, hindi ako BEC. Hindi. Kasi dyan ka nakatira, kaya kasama ka sa BEC. Kasi ang definition ng BEC, isang paraan ng pamumuhay ng simbahan. Isang paraan ng pamumuhay ng simbahan ng Katoliko. No? Kasi Catholic ang nagpapagawa nito. So, kapag nakatira ka dyan, Sister Susan, pag nakatira ka dyan, ang kawan nyo ay San Antonio. Kawan ng San Antonio. Kasi ang pangalan ng bawat kawan, Saint eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako kasali dyan. Kasali ka dyan kasi dyan ka nakatira eh. So, kailangan sumuporta ka. Kung may programa ang kawan nyo, susuporta kayo. Pero, aminado kami na ang leaders ng bawat kawan, siguro hindi sapat yung kakayahan. Kaya nga inaasahan tayo na naglilingkod na sa simbahan na tumulong para mabuhay yung kawan. Katulad nila Sister Emmy, doon sila sa kawan ng, ano sa inyo Sister Emmy? John the Baptist ba? John the Baptist o St. Joseph the Worker? Yeah, St. Joseph the Worker. So, kawan ng St. Joseph sila. So, hindi pwede sabihin ni Sister Emily na,
ay, BOG na ako, hindi ako kasali sa BEC. Hindi. Kahit ayaw nyo, kasama kayo kasi kawan nyo yan eh. Inyo yan. Sila, sila Brother Ruel, inyo yan, kayo yan. Kayo yan, hindi pwedeng hindi ka kasama sa BEC kasi kayo yan eh. Kayo yan. Si Kuya Rod, ang kawan nila ay, kasama si hindi pwede hindi ka kasali eh. Kayo yan eh, kayo yung BEC, kayo yung simbahan na yan. So, pagka sinabing kayo ang sponsor ngayon, kayo yun. So, mas madali na para sa atin, tayong BOG, mas madali na para sa atin na isabuhay ito. Kasi, na tayo, bukas na isip natin. Mamaya, punta tayo doon. Bukas na inisip natin, kayo inaasahan kayo ng simbahan. Kasi yung mga leader, maaaring busy o kulang sa kakayahan. Kasi nga, mahirap talagang maging leader. Diba, Sister Eloisa? Mahirap talaga maging kawan leader. Sister Eloisa, kawan leader. Mahirap talaga. Kaya inaasahan tayong mga naglilingkod na sa simbahan na tumulong kasi para mabuhay yung inyong kawan. Maaaring yan ang mission nyo. Bakit kayo nakatira dyan? Sister, pangalan ni, ang dead natin. Susan. Sorry. Alam mo, Sister Susan, ang mga Chinese ngayon, makakalimutin na lang. Diba, mayor niya nakalimut eh. Hindi aksidente na nakatira ka dyan. Baka may plano ang Diyos kaya ka pinatira dyan. Itong pagiging head mo sa BOG, pansamantala lang yan eh. Hinuhubog ka lang, kaya ka nandito. Pero ang mission mo, andun. Kung saan ka tinanim, yun ang mission mo. Naalala niyo alam niyo nung panahon ng persecution doon sa Israel, nung nakaakyat na si Jesus, no? Lahat ng mga Kristiyano pinipersecute, hinahabol talaga, papatayin sila. Kaya yung mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, nagpulasan yan, nagpunta sa ibang bansa. Pero hindi nila alam na ginagamit ng Diyos yung persecution na yun para kumalat sila. Para may kalat ang mabuting balita sa ibang bansa. Yun. Ginamit ng Diyos yung persecution. Kung hindi sila persecute, mag-i-stay lang sila sa Israel, hindi sila lalabas. Siyempre, mahirap eh. Mahirap pumunta sa ibang bansa. Kaya nga hanggang sa Africa, meron eh. Kasi nga sa takot nila, kung saan bansa sila nagpunta, ginamit ng Diyos yung persecution para may kalat ng salita ng Diyos. So may mission kayo. Ang mission nyo, hindi mag-alaga ng apo. Hindi mission yan. Given yan. Hindi nyo mission yung mag-alaga ng anak at apo kasi given yan, lalabas talaga yun eh. Magkakaapo talaga kayo. Hindi yan ang mission nyo. Ang mission nyo, ipakalat ang mabuting balita. So, kahit sa maliit na paraan, meron kayong magagawa. Mabibless tayo pag isinasagawa natin yung mission natin. Naalala niyo si Jonas? Si Jonas, tinawag siya ng Panginoon, sabi sa kanya, sabihin mo sa Ninive, sa bayan ng Ninive, na magbago sila, kundi, mapaparusahan sila. Ngayon si Jonas, tamad, ayaw niya, hindi sumunod. Ang ginawa niya, naglakbay, sumakay sa barko,
Marami nangyari, itinapon siya ng mga nakasakit, tinapon siya sa dagat. Kinain siya ng balyena. After 3 days, niluwa siya sa Ninive. Symbolical lang po yung balyena, symbolical lang yan. Kinain siya ng mas malaking problema. Kasi ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niyang gawin yung kanyang misyon. Nasundan niyo? May misyon kayo, ba't kayo nagkakaproblema? Kasi nga, ayaw gawin yung misyon. Yun. Bakit ako napatira rito? Dito ako sa Aguilar na napira dati. Nung nag-asawa ako. Bakit kaya? Ang dami nagtatanong, bakit ka nag-asawa? Ba't ba siya yung mga Chinese natanong, bakit hindi Pilipino? Hindi Chinese ang itong asawa mo. May plano ang Diyos. Nagsasalita ako dito ngayon. Ang nag-udyok sa akin, pag-ibig. Diba? Kung hindi ako umibig, mapupunta ba ako dito? Hindi. Diba? Ginamit ng Diyos sa pag-ibig. Sana mapunta ako rito. Yun. Kayo rin, Brother Well, ba't ka napunta dyan? Ba't siya na pangasawa mo? May plano ang Diyos rin. Kailangan tingnan natin pag nagdadasal tayo, makipag-usap tayo sa Diyos para marinig natin, ano mission to? Ipahayag ang mabuting balita. Tumulong, di ba? Malaki yung magagawa natin kasi marunong na tayo. Ang bawat kawan, dapat nagkakaroon ng ganito. Ay, madali na sa atin na tumulong sa kawan kasi may karanasan tayo eh. Yung isang kawan na yan, dapat nagkakaroon ng Biblia Rasal dyan. Kasi sabi niya, nagtitipon para sa salita ng Diyos. Nahugog na tayo eh. Pwede na natin gawin yun. Pwede tumulong. Alam ko, mahirap eh. Pwede tayong tumulong. May tutulong tayo eh. Hindi imposible. Diba, ang isang kawan, ang ideal, diba, meron silang leader, may mga officers, tapos, nagkakaroon ng Biblia Rasal siguro dyan sa kawan ito. Itong kawan ng St. Teresa of Calcutta. Itong Brother Well, ang kawan nyo ay St. Teresa of Calcutta. Nagkakaroon dapat ng Biblia Rasal dito ng magkakapitbahay. Pero hindi naman dapat na isang Biblia Rasal lahat ng magkakapitbahay. Dapat maliliit. Yun. Tapos, syempre, may yung misa, street mass, meron na, di ba? Tapos, may parang nagkakaisa yung kahit hindi daw ang nakasulat dyan, kahit hindi Katoliko, miyembro ng kawan. Hindi lang to pang pag ang kapitbahay ng iglesia, miyembro pa rin ng kawan yan. Ang hirap, parang imposible, no? Brother Well, imposible ba yun? Sister Jen, posible, Sister Emilis, posible ba yun? Posible ba yun? Ang karanasan ko, dyan sa Villegas, yung katapat niya, kaaway niya eh. Paano kayo magrarasal? Pag dito kami nagrasal, hindi kasama yung sa tapat. Pag lipat namin dito, hindi kasama yung katapat. Kasi magkaaway. Parang imposible. Pero sabi ng Panginoon, naalala niyo yung passage na mas makakapasok pa daw ang kamelyo sa butas ng karayom kesa sa mayaman. Sabi ng mga alagad, Panginoon, hindi ba makakapasok sa karya ng Diyos ang mayaman? Ano sagot ni Jesus? Imposible sa tao, pero hindi sa Diyos. Ibig ko sabihin, imposible basta magdasal tayo. Kung lahat ng, halimbawa dito sa Rubina, ang daming BOG dyan eh. Diba? Kung sama-sama kayo magdasal yung mga nasa kawan ng St. Teresa of Calcutta,
laging nagdadasal na sana maisama nila sa Biblia-rasal yung mga kapitbahay nila. Ano po ang mangyayari? Kasi walang imposible sa Diyos. Sa mga susunod na araw, halimbawa sa fiesta, hindi na gagawin ang sponsor ngayon ay BOG, hindi na po. Pag sinabing ang sponsor ay kawan ng St. Teresa of Calcutta, dapat nandoon na kayo. Hindi na kasi tatawagin ng BOG para mag-sponsor. Yung mga kawan na. Kaya magkakaroon ng profiling. O itong kawan ng sino ang mga BOG dyan. Susulat. So gagawa kasi ng database para alam agad kung kumpleto. Kung sino-sino yung mga nasa kawan na yan. Kaya yung sinabi ko, kami, tulad ni ako, hindi ako taga rito, di ba? Sasama ako sa kawan nitong ito. Kasama ko kayo. Kasi kung saan yung kawan ng simbahan, doon ako sasama. Si Sister Johnny, dahil Project 7 na siya, naglilingkod din siya sa simbahan, yun din ang kawan niya. Kahit sila Sister Eloisa, Brother Robert, kasi kumakanta sila, kasama sila sa music. Si Brad Sunny, Sister Imelda, ganun din, kahit si Jenny. Siya, dito rin ang kawan niya. Ganon. Pero syempre, yung mga hindi nagsiserve dito, pwede naman kahit anong araw naman pag fiesta, pwede kayong sumama. Pero hindi na yung gagawin yung sponsor ang BOG, hindi na po. Kasi yun yung dahilan, kaya hindi sa katuparan yung BEC. Dahil kami rin, sa pari din ang gagaling eh. Siyempre, tinuturing niya rin, hinihiwalay pa rin yung BEC. Pero ngayon, this time, susubukan natin na isabuhay talaga yung BEC. Si Sister Tess, naman siya? AP. Kahit Project 7 siya, ito pa rin yung laban niya. Kasi nagsisearch siya dito. So, ilalagay sa database yan. Sa lahat ng mga nagsiserve. Kahit kayo, ang pangalan ni asawa ni Chris. Atin! Mr. Tin! May parokya kayo. Hindi ko itong BOG, hinuhubog tayo dito. Dapat, pag may BEC sa inyo, mag-serve ka sa inyo. Hindi ko sinasabi huwag ka ng Chris, hindi ko sinasabi huwag ka ng attend dito. BOG to organization natin to. Dito tayo hinuhubog. Pero yung parokya nyo, bahay nyo yan. Kailangan mag-serve kayo doon sa bahay nyo. Pag tinawag kayo, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon, sabi ng pare, mag-serve ka dito. Mag-serve ka dyan kasi bahay mo yan. Ito na yung hinihingi ng Catholic Church ngayon. BEC, hindi ito hinihingi ng simbahan lang ng Santo Cristo. Kung ayaw mo sumunod, ano yun? Simbahan ko eh. Katoliko tayo, ayaw mo sumunod. Ano ibig sabihin mo? Magsisimba ka lang? Sana hindi. Diba? Sana hindi gano'n. Kasi baka may mission ka rin doon, nahubog ka rito, Sister Tin. Sister, Rod, Sister Rod. Diba? May parokya ka eh. Diba nag-usap tayo? May parokya ka. Bahay niyo yan. Yan ang bahay niyo. Yan ang parang bahay niyo. So, kailangan umuwi ka doon para maglingkod doon. Dito sa BOG, hinuhubog tayo dito. Di ba hinubog tayo dito? So, gamitin natin kung ano yung natutunan natin sa ating simbahan. Ganun dapat. Ako rin, kawan leader ako sa amin. Hindi ko pwede sabihin hindi ako kasali dyan kasi tagaroon ako eh. So, nung tinawag ako ng pare, susunod ako.
Pinapunta ako sa simbahan, pinatayo pa ako sa gilid. Pinakilala ako. Ito si Brother Bong, ang bagong kawan ng... ako, sumunod ako kasi alam ko kung ano yung BBC. Kung saan ka nakatira, yun ang kawan mo. Yun na yung buhay ng simbahan ngayon. Kasi ang nakasulat nga doon, bagong paraan ng pamumuhay. Hindi na bago yan kasi 1991 pa nagsimula. Luma na, pero hindi lang natin. Ang sinasabi ko, ito na yung gusto ng simbahan ngayon. Ito na yung gusto niyang gawin eh. Kung hindi tayo susunod, ano yung ibig sabihin nun? Ganito na yung paraan na gusto ng simbahan. Kasi, ang unang dahilan, pagka mas maliliit, mas madaling i-evangelize. Diba? Maliliit. Munting simbahang kapitbahayan. So, mas maliliit, mas madaling i-handle, mas madaling proseso. Mas tayo. Kaya mas natutuwa ako sa BOG kasi tayo nahuhulog na tayo. Malaki yung maitutulong natin. Kesa sa iba, pag iba ang hirap ipaliwanag eh. Kasi hindi na naiintindihan, ano ba yung gagawin? Ano ba yung Biblia Rasal? Ano ba yan? Yun. Sana kahit sa konting paraan ay naintindihan nyo kung ano yung BBC. Naintindihan ka? Sana naintindihan. Pero si Brother Well, na ipaliwanag ko na kasi ito sa EMHC. So naintindihan niya ngayon. Brother Ronnie, kayo yung inaasahan ng simbahan. May vision kayo sa inyong lugar. Kahit sa maliit na paraan. Siguro kasi doon sa amin, marami akong assistant, maraming pag sinabing may street mass doon, hindi na ako masyadong nagbabahay-bahay kasi yung banda roon, meron akong assistant doon, sila na yung nagtatawag doon. Kaya napakahalaga nung magkaroon ng assistant yung magkaroon ng officers sa isang kawan. Kayo na yun. Nung nagmi-meeting kami dito nila, Father, ang pinag-uusapan namin, gawin ng assistant yung mga naglilingkod dito para mas madali. Diba? Yung mga naglilingkod dito, gawin ng assistant ng tawag dito. Dito po. Sana po, yung sa mga susunod na kapag sa fiesta, gano'n, o kung ano man yung mga programa, makiisa po tayo. Pero meron pa rin kami mga series na mag-iimbita pa rin kami ng magtotalk tungkol sa BBC sa mga susunod na araw. Kasi yung programa ginawa namin ay 3 years. So, makikita natin yung resulta after 3 years. Unti-unti. Hindi naman bigla yun. Proseso itong BBC. Kailangan ng panalangin, unti-unti. Ang hirap, siguro katulad ng Biblia Rasal, ang hirap nun, no? Kasi pag nakita ng leader, ang kapitbahay ko, sungit nito eh. Diba? Hindi ko ka-vibes. Unahin natin yung mga ka-vibes muna. Ihuli na lang yung hindi ka-vibes. Ay, gano'n yun. Si Love at si Jeff, kasama yan sa kawan namin. Pero hindi pa ako umaabot kasi yung kalye namin tatlong gano'n. Nasa dulo kasi sila eh. Siyempre, unti-unti lang. Pero siguro, balang araw, magiging leader siya doon sa lugar nila. Kasi ganun ginagawa ko, naghanap ako ng isang pwedeng leader para dyan sa maliit na ako doon sa akin, yung isang matanda, dyan sa kanya, isang magdaro. Si Lisel, maraming kapitbahay yan, pag tinatawagan ko na lang yan.
sis, sabihin mo doon sa tapat mo, gano'n. Tinatawagan ko na lang. Siguro balang araw si Love sa si Jet, tatawagan ko na lang. Ganun yun. Brother Jeff, Sister Love, kaya, ganun yun. Kasi doon sa kanila, wala akong kilala eh. Nagpapakilala pa ako yung ang ginagawa ko, para makilala ko, meron kasi kami Santo Niño na ganun kalaki. Iniikot namin yun. Siyempre, pag pinasok ko sa bahay yun, makikipagkilala na ako, sinusulat ko yung pangalan, pinipicture ko sila. So, nakikilala ko na sila unti-unti, ipapakilala. Kahit na galit na sa asawa ko. Pero kailangan kasi, baka sabi ko, ito yung mission ko eh. Hindi man ako naging pare. Ito. Kasi gusto ko maging pare noon eh. Sabi ng nanay ko, hindi ka pwede maging pare. Wala sa ugali mo. Kaya hindi ako naging pare. Pero, kahit pa paano, konti. O di bagay sa akin magpare, baka magkasama. So, yun. May question ba kayo? Baka may tanong kayo para... sana malinaw, alam kasi pupunta dito si... Hindi ko na sabihin yung pangalan niya. Surprise ka lang. So, magpapaliwanag siya ulit tungkol sa BEC. Baka, at least alam na natin kung ano. Mas maiintindihan na natin kasi pag ginamit na yung ginagamit sa diocese na pagpapaliwanag, mas maiintindihan nyo. Kasi alas na may overview na kayo tungkol sa BEC. Yung pare, hindi mahihirapan, kaya ginamit yun para nag-iisa lang kasi yung pare, di ba? So hindi niya kayang puntahan lahat yan. Pag may sinabi yung pare, narinig na nung kawan leader. Yung kawan leader, ibababa na yung balita. Okay po, maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating kapatid. On behalf of Boys of God Community. Brother Alexander Bong Estanis. Nadako na po sa pag-aalay. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat po sa mga narinig naming mga paliwanag. Alam po namin, O Diyos, na ito ay tutulungan mo kami para maintindihan namin mabuti, maisagawa ito para po
para na rin po sa aming lahat, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na hindi ka magsasawa sa aming bagkos ay patuloy mo kaming tuturuan at sasamahan at gagabayan sa ganitong pagkakataon, Lord God. Lord, salamat po sa mga alay na ito na buhat din naman po sa iyo, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na ito ay malaking tulong sa aming community, lalo na po dito sa aming gagawing weekend seminar, Lord God. Alam po namin, Lord God, na ito ay dadagdagan mo pa ng siklig at umaapaw para nga po sa aming mga panggastos sa darating namin pa klase, Panginoon. At inaangkin na po na, Lord God, ang katagumpayanan nito. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang the greatest provider at hindi kami mamumblema. Kaya lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo, Lord God. Maraming salamat po muli, Panginoon, at nawa sa mga susunod naming gawain, Lord God, ay hipuin mo ang aming mga kapatid para po maraming mag-alab po muli ang kanilang paglilingkod sa parokyang ito, lalong-lalo na sa aming community Voice of God. At nawa, Lord, patuloy mo samahan ang bawat isa, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin magsisiuwi na medyo malayo pa ang uuwian. Patuloy po kaming nananalangin at nagpupuri sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Our Father, who art in heaven, Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Tayo pong lahat. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was at the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord.